Ramdaman mo yung sipa, hindi para saktan ka lang, kundi para mabasag ka. Kasi kailangan nababasag talaga tayo, lalo na sa mga mindsets natin. Sa dami ng mga impluensya meron sa paligid natin, ako, baka akala natin yung mga ginagawa natin tama na, mabuti na. Pero kapag ka maririnig mo na yung salita ng Diyos, minsan babasagin ka talaga. At sa pagkabasag mo, dadalin ka ng salita ng Diyos sa kung saan ka nais ng Diyos mahubog. Kaya para sa akin, talagang makapangyarihan itong salita ng Diyos na ito. At sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin yung salita ng Diyos dahil ang tema nga po natin ngayong taon sa Jubilee Year ay yung hope. So, hindi ko na na-edit pero God's Word po yan. So, the Word as the source of hope. Ano nga ba yung pag-asa? Ang pag-asa para po sa akin ay isang pagtingin sa isang bagay o sa mangyayari sa isang malawak na perspektibo na ang buhay natin ay hindi matatapos sa kahirapan, sa kamatayan. Para sa akin, ang isang pananaw ng isang taong may pag-asa ay paglaging nagdadala sa kanya na sa huli, ang mananaig ay kung ano ang tama, kung anong mabuti, at kung ano ang plano ng Diyos. Kaya titingnan natin ngayon, paano ba dinadala ng pakikinig ng salita ng Diyos ang isang tao para siya ay magkaroon ng pag-asa. Alam niyo po, lalo na ngayon, napakadaming impluwensya ng kultura ngayon. Kung titingnan natin sa mundo po natin, we are overshadowed by uncertainty, conflict, and despair. Pero ang Biblia, inaanyayahan tayo ngayon ng ating simbahan para ang maging source ng hope natin ay ang salita ng Diyos na ating napakikinggan. May pag-asa pa pala tayo kung makikinig tayo sa salita ng Diyos. May mangyayari pa palang mabuti sa atin kung makikinig tayo sa salita ng Diyos. Dahil makapangyarihan nga ang salita ng Diyos, pwede niya tayong hubugin, pwede niya tayong palaguin, pwede niya tayong dalhin sa isang mas maayos at mabuting buhay. Ayan. So it is a living word of God that speaks to the human condition across generations. Yung mga taong umiral noon at yung mga taong umiiral sa kasalukuyan ngayon, iisa lang ang salitang kanilang napakinggan. Pero ang hiwaga ng salitang iyon, kahit na yung mga tao ay nabuhay noon at nabubuhay ngayon sa kasalukuyan ngayon, yung salita ng Diyos, bagamat isa lang, kasi isa lang naman ang salita ng Diyos at yun nga po ang Biblia, bagamat isa lang ang salita ng Diyos, ang lahat ng mensahe niya ay walang pinipiling panahon. Ito ay napapanahon sa lahat ng panahon. Kaya nga, ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay, kanya-kanya man tayo kwento ng buhay, pero kapag ka napakinggan natin ng isang salita ng Diyos, let's say for example, yung Ebanghelyo ngayong araw, iisa lang naman ang pagbasa, di ba? Lahat yan bawat araw, naka na yung isang pagbasa. Pero sa dami ng nakikinig ng salita ng Diyos, parang nape-penetrate lahat ng kwento ng buhay natin ng salita ng Diyos. Katulad sa akin kanina, napakalakas ng dating sa akin nung nagsimba kayo kanina, yung Ebanghelyo ay tungkol dun sa pananahimik ng mga Pariseo. Pagkatapos silang tanungin ni Jesus, ano nga ba ang mas mabuti na gawin sa araw ng pamamahinga? Ang pumatay o magbigay ng buhay? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Tapos ang response nila, pananahimik. Tapos nagalit si Jesus. Nainis siya. Nagtanong ako sa sarili ko, pwede palang magalit ang Diyos, Kapag wala ka pala talagang tugon at tahimik ka lang para ihayag ang katotohanan, para gawin ang mabuti, kapag hindi mo yan ginawa, naiinis din pala ang Diyos. Yun ang dating natin sa akin nun kanina. Pero kapag makikinig tayo, marahil iba-iba ang konteksto
kung anong karanasan natin, kung ano ang dating sa atin, at kung ano yung nais na mensaheng iparating ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yun ang inspirasyon na dumating sa akin kanina eh. Hindi dapat mananahimik. Hindi lengguwahe ng Diyos ang manahimik kung ang pag-uusapan ay katotohanan. Kaya napakaganda na makita natin na talagang makapangyarihan itong salita ng Diyos upang hawakan niya, hipuin niya ang buhay at kwento ng bawat tao sa bawat henerasyon. Kaya kinakausap ka din ng Diyos ngayon. May mensahe din ang Diyos para sa iyo ngayon at natatangi lang ang mensaheng iyon ng Diyos para sa iyo. Okay, the scriptures invite the believers to embrace that the message of hope that transcends the trials of life. Alam niyo po, yung salita ng Diyos, dahil yan ang pinagmumulan ng pag-asa, kapag ka nakikinig ka ng salita ng Diyos, at dahil nakikita mo na mayroong kang pag-asa, ang isang taong mayroong pag-asa sa buhay, hindi yan gagawa ng mali. Hindi yan gagawa ng ikasisira ng buhay niya. Hindi yan gagawa ng bagay na makakasakit sa kapwa niya. Pero kung papansinin mo, bakit hindi siya gagawa ng masama? Bakit hindi siya gagawa ng makakasira sa buhay niya? Di ba yun ang mensahe ng Biblia? So ibig sabihin, yung salitang napakinggan mo, na nagdala sa iyo ng pag-asa, at dahil may pag-asa ka, dinadala ka naman itong makagawa ng konkretong aksyon sa iyong buhay. Kaya talagang may impluwensya talaga ang salita ng Diyos sa buhay ng isang taong na pinipili na makinig sa Kanya. So the Bible is often described as profound source of hope for believers, serving as a foundational text that not only narrates the story of salvation but also provides guidance, encouragement, and vision for the future. Sinasabi ng iba, tinuturo kapag mag-aaral ka ng Biblia, it is a story of our salvation. Kinikwento from page 1 hanggang to the last page of ng Bible, ikinikwento doon kung paano ka inililigtas ng Diyos. Totoo naman po yun. Pero on a personal level, more than that, more than the story of salvation, talagang kapag makikinig ka ng salita ng Diyos, it widens your perspective about life. Marami kang bagay na pwedeng matutunan, marami kang bagay na pwedeng maunawaan, marami kang bagay na tanong sa buhay mo na pwede mong masagot kapag pipiliin mo na makinig sa salita ng Diyos. Naalala ko yung nung ako'y nag-aaral nung college, sa TIP po ako nag-aaral. Usually, bumababa muna ako doon sa St. Joseph na church. Tapos, kapag may oras na magdadasal ako doon. Kung may oras pa na makapagsimba, dadalo ako ng misa doon. Tapos habang nakikinig ako ng salita ng Diyos, na-inspire ako doon sa sinasabi ng salita ng Diyos na tumulong sa mga mahihirap. Ayan. So, minsan na-encounter natin yung ganong mensahe sa salita ng Diyos. Tapos, sabi ko, paano nga ba ako tutulong sa mahirap? Ayan. So, paglabas ko, may mga nanlilimos na mga bata doon. Kaso yung mga nanlilimos ng bata noong time na yun, parang mga nagra-rugby, mga lango sa rugby. Kaya minsan nakakatakot magbigay ng tulong talaga. So, yung isang bata doon lumapit sa akin at humihingi ng pera, bibili daw siya ng pagkain. So, ako naman, para masigurado ko na talagang pagkain ang bibilin, ang ginawa ko, sinamahan ko talaga sa isang karinderya. Yung bata, nagpasalamat sa akin, salamat. Sabi niya, salamat po. Kasi
tinugon ng Diyos yung dasal ko. Bakit ano bang dasal mo? Sana may magbigay ng pagkain sa akin. So, parang nagko-connecta yung mensahe ng Diyos habang ako'y nagmimisa. Tumulong ka sa mahirap. Tapos doon sa labas ng simbahan, may naghahantay din palang nagdadasal na sana may tumulong sa akin. So parang kung titingnan natin, napakasimple lang naman ng mensahe ng Diyos, ng salita ng Diyos sa araw na iyon, pero pinagdudugtong niya ang buhay ko at saka yung buhay ng isang taong nagdadasal din, ako na nakatanggap ng inspirasyon sa salita ng Diyos, at yung taong humingi ng tulong at nagdadasal na sana may tumulong sa kanya, yung salitang napakinggan ko na makapangyarihan ang nag-ugnay sa aming dalawa. Diba? Parang sabi ko talagang yung salita ng Diyos talagang pwedeng maging daan para makita natin kung paano tayo kikilos sa buhay natin. At yung salita ng Diyos ay pwedeng maging tugon din ng Diyos sa taong humihingi ng tulong at dumadaing dahil sa kahirapan. Eh, naisip ko tuloy, siguro yung bata, hindi naman yun nagbabasa ng salita ng Diyos. Pero doon sa karanasang iyon, inuugnay siya ng Diyos. Tinutugon ng Diyos ang kanyang dasal. Na para bang sinasabi na ang salita ng Diyos ay nagbibigay gabay sa bawat isa kung paano tayo magkakaugnay ng ating buhay. Ayon. So the scriptures assure us of God's constant love and guide us through our troubles, offering nourishment and strength for our mission in the world. Ito yung sinasabi ni Saint John Paul II. Kaya hindi ako nagdududa na ang salitang napakinggan, kung talagang pinakinggan natin, talagang bubuo ito ng isang komunidad na kung saan ang mga tao ay nagmamahalan at nagmamalasakit sa isa't isa. Kaya yung bunga ng pagbabasa ng salita ng Diyos ay makabubuo talaga ito ng isang komunidad. Kaya sa isang parokya, makikita mo kung talagang nagbabasa at nakikinig ang mga church worker sa salita ng Diyos, makikita ito sa kung paano tayo nakikitungo sa isa't isa. Kapag nagmamalasakit tayo sa isa't isa, kapag nagkakaisa tayo, kapag nagmamahalan tayo, ibig sabihin nun, yung salita ng Diyos ay totoo at buhay at nangyayari sa inyo. Kasi kapag hindi tayo nagmamahalan, kapag hindi tayo nagkakaisa, kapag may iringan, kapag may pataasan, kapag mayroong mga pag-aaway, it is a sign na mukhang hindi tayo nakinig sa salita ng Diyos. Kasi dapat ang magiging bunga ng salita ng Diyos ay ang pagkakabuo-buo, pagkakaisa-isa, at paglago ng tao as individual and as a community. Kaya makikita mo na masigla ang tao, masigla ang isang komunidad, lumalago ang isang parokya, ang mga manggagawa ng parokya, ito'y isang indikasyon na totoo at buhay ang salita ng Diyos sa ating parokya. So tingnan natin ang nature ng hope in the Bible kasi para mas maunawaan natin paano nga ba i-describe ng Bible ang hope? So paano nga ba nabuo ang pag-asa sa pagbabasa ng Biblia? So tingnan po natin. So hope is the central theme woven throughout the Bible, reflecting unwavering promises and faithfulness. Kung babalikan natin ang kasaysayan, ang Diyos ay palaging nakikipagtipan sa tao, magmula pa sa lumang tipan. At ang Diyos ay palaging may pangako sa tao. At kung babasahin natin ang Biblia, totoo, noon sa pangako ng Diyos, kahit sa lumang tipan pa, kahit sa mga unang tao pa, sa people of Israel, kahit kay Abraham pa,
kahit papunta pa doon sa mga propeta, lahat ng sinabi ng Diyos at lahat ng ipinangako ng Diyos ay tinupad niya sa kasaysayan. So walang bagay na sinabi ang Diyos na hindi kanyang tinupad. So this hope finds its ultimate expression in Jesus Christ, who embodies the promise of salvation and the assurance that God does not abandon His creation. Balikan natin nung unang pagkakataon na nagkasalang ating unang mga magulang, sina Eva at Adan. Di ba gamit ang kanilang kalayaan, yung kalayaan na dapat pipiliin, na gawin at sundin ang kalooban ng Diyos, na sumunod sa sinasabi ng Diyos, pero yung kalayaan nila ay hindi nila ginamit sa tamang paraan. Instead, ang kalayaan ay ginamit nila sa maling paraan at iyon ay pagsuway sa sinabi ng Diyos, sa salita ng Diyos. At ano ang naging consequence niya? Kasi sinabi ng Diyos, pag kinain niyo yung bunga ng puno ng karunungan, mamamatay kayo. Hindi naman nagsinungaling ang Diyos. So anong consequence ng kasalanan nila? Sa unang pagkakataon, nakagawa ang tao ng kasalanan, lumabag siya, hindi niya pinakinggan at sinunod ang sinabi ng Diyos, ang salita ng Diyos. Saan dinala ang tao nang hindi niya pakikinig sa salita ng Diyos? Sa kasalanan. At ang kasalanan ang nagdala sa tao sa kamatayan. Pero malinaw ang sinasabi ng Biblia, hindi tinuldukan ng Diyos ang buhay ng tao sa kamatayan. Sa simula nun, nagdisenyo na ang Diyos, kung paano maililigtas ang tao mula doon sa kamatayan. So dito nga sinasabi ng ating ebanghelyo o ng salita ng Diyos ng Biblia na hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Gumawa ang Diyos ng paraan para iligtas ang tao at ang pinakarurok ng plano ng Diyos para iligtas ang tao ay yung ipadala niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoon Kristo, para sa ating katapusan. So God continually lifts our eyes to future filled with hope, affirming that He does not give up humanity. Ito yung sinasabi ni Pope Benedict XVI. Kaya nga, sa huli, sinasabi sa atin ng Biblia, hindi na sa kamatayan matatapos ang ating buhay. Hindi sa paghihirap, hindi sa kaguluhan. Ang buhay natin sa plano ng Diyos at layunin ng Diyos ay matatapos pabalik sa Kanya. Upang doon tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, may pag-asa ang bawat isa. Sinasabi dito that the Scriptures serve as a testament to His enduring hope, inviting believers to trust in God's plan. May plano pala ang Diyos. May layunin pala ang Diyos. At sa huli, maaasahan natin na ang plano ng Diyos ay upang tayo ay makabalik sa Kanya. Hindi na mamamatay, hindi na kamatayan ang katapusan ng ating buhay, kundi upang tayo ay makabalik sa Kanya. So, bakit nga ba ganito ang plano ng Diyos? Bakit nga ba binibigyan tayo ng pag-asa ng Diyos? Kasi nga, kung titingnan natin, sa Biblia sinasabi, yung Diyos natin ay yung Diyos na hindi naman tumitigil magmahal. Yung Diyos natin ay yung Diyos na laging tapat sa atin. Yung Diyos natin ay walang ibang iniisip, kundi kung ano ang makabubuti sa atin. Ito yung nature ng God na ipinapakita ng Biblia, na nire-represent ng Biblia. Kaya kung ang pagbabasihan natin ay yung nature lang ng God, palagay ko, makukumbinsi na tayo na lahat tayo ay merong pag-asa. Walang hanggan kasi ang kanyang pagmamahal. Walang hanggan ang kanyang awa, ang kanyang habag. Hindi natatapos ang Diyos na gumawa ng mabuti para sa atin. Hindi tumitigil ang Diyos na gumawa ng mabuti para sa ikaliligtas natin. Kaya walang dahilan
upang tayo ay mawalan ng pag-asa sapagkat hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi tayo binibitawan ng Diyos. Hindi tayo itinatapon ng Diyos. Kaya nga minsan may nagtanong sa akin, Father, meron bang taong mapupunta sa impyerno? Kung ang Diyos ang tatanungin, kung ang Biblia lang ang magiging basihan natin, walang tao talagang gusto ng Diyos na mapunta ng impyerno. Kasi ang kaligtasan ay para sa lahat at ibinibigay ng Diyos sa lahat. Ngayon, magtatanong tayo, paano mangyayari na kapag na merong tao na mapupunta sa impyerno? Simple lang, kapag hindi ka talaga nakinig sa kanyang salita. Kapag hindi ka talaga sumunod sa kanyang sinasabi. Katulad ng nangyari kay Eva at Adan, balikan natin, may sinabi ang Diyos, hindi po ba? May inutos ang Diyos, may salita ang Diyos na narinig nila na huwag nilang gawin ang isang bagay. Pero ang nangyari, hindi nila yun sinunod, yung salitang kanilang napakinggan. So therefore, ang magdadala talaga sa atin sa kapahamakan ay kung tayo ay hindi makikinig at susunod sa kanyang salita. At sana natuto tayo doon sa ganong karanasan ng ating unang mga magulang. Sila yung unang hindi nakinig sa salita ng Diyos, sa utos ng Diyos. Kaya ganun ang nangyari. At sana yung kwento nila, kaya nababasa natin sa Biblia, ay upang magsilbing aral para sa atin. At sabi nga po dito sa Salmo, frequently express trust in God's goodness and faithfulness. Psalm 42 verse 11 states, Why are you cast down, O my soul, and why are you in turmoil within me? Hope in God, for I shall again praise Him, my salvation and my God. Para bang dinadala tayo doon sa isang katotohanan na pwede pala nating asahan ang Diyos. Kung matatandaan ninyo, merong kantang pansimbahan na nasabi doon, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manalig kang ligtas sa lupain. Tapat kasi ang ating Diyos. At maaasahan natin ang ating Diyos. Ito yung kinikwento ng Biblia. Kaya kapag maniniwala tayo sa katapatan ng Diyos, kapag tatanggapin natin ang katotohanan ng tapat ang Diyos, talagang masasabi mo sa sarili mo na walang mangyayaring masama sa akin. Hindi ako mapupunta na impyerno. Hindi ako mapapariwara. Kasi may Diyos na tapat sa akin. Pero kailangan maintindihan natin, side by side, doon sa katapatan ng Diyos, it requires our human participation. Kailangan yung salitang napakikinggan mo, susundin mo. Kailangan yung sinasabi ng Diyos, kailangan magiging buhay mo. Kasi kung titingnan naman natin, meron bang sinabi ang Diyos na narinig ng tao na magdadala sa tao para sirain ang kanyang buhay? Ang sagot ay wala. Bawat salita ng Diyos ay nagdadala sa tao para mabuhay. Bawat layunin ng Diyos ay magdadala sa atin para sa ating kabutihan. So yung verse na ito ng Salmo encapsulates the idea that hope is not based on circumstances, but rather on the unchanging nature of God. Nabibigyan tayo ng pag-asa, hindi lang dahil gumagawa tayo ng mabuti, hindi lang dahil gumagawa tayo ng mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos, nabibigyan tayo ng pag-asa kasi kahit with limitations, kahit with our imperfections, kahit marami tayong kulang, pagkakamali, hindi nababago ang Diyos. Hindi nababago ang kanyang pagmamahal. Isipin mo na,
kung ano yung pinakamalaking kasalanan na nagawa mo sa iyong buhay. Kahit yung pinaka-worst na kasalanan. Tanungin mo yung sarili mo, pagkatapos mong magawa ang pinaka-worst na kasalanan, ang sunod na tanong, nabago ba ang pag-ibig ng Diyos sa iyo? Ano sa tingin yung sagot? Hindi. Nabawasan ba ang halaga natin kapag ka nagkakasala tayo? Ang sagot ay, hindi. Kasi God never change. Yun ang nature ng Diyos natin eh. Kaya nga, ako na personal level, ito yung dahilan kung bakit minahal ko yung Diyos. Ito yung dahilan kung bakit pinagsusumikapan kong maging tapat sa Diyos. Bakit? Kasi hindi siya nababago. Maaasahan talaga siya. Yung layunin niya, yung gusto niya, yung kalooban niya, ay palaging nagdadala sa akin kung paano ko magiging mabuti at mapapabuti. Kaya nga sa term nating mga tao, wala talagang masamang tinapay ang Diyos sa atin. So, tingnan natin yung mga biblical examples of hope. The Bible is replete with examples of individuals and communities who experience hope through God's intervention. Kilala niyo si Job? Si Job, di ba, parang lahat ng kamalasan sa buhay, naranasan na niya. Pero, pinabayaan ba siya ng Diyos? Hindi. Sa gitna ng mga paghihirap niya, sa gitna ng lahat ng mga kamalasan dumating sa buhay niya, higit niyang nakilala ang Diyos bilang Diyos na tapat at mabuti sa Kanya. Kaya nga, para sa akin, si Job ang isa sa mga example ng mga taong talagang totoo yung pag-asa sa Diyos. Walang talo kapag umasa ka sa Diyos. Walang talo kapag naniwala ka sa kabutihang loob ng Diyos. Yung Old Testament, nagkwento yan sa atin tungkol sa mga Israelita, di ba? Alam natin na sila yung chosen people of God. Alam natin kung paano sila paulit-ulit na naging taksil sa Diyos. Paulit-ulit, di ba? Hindi sila naging tapat sa Diyos. Pero sa kwento sa Biblia, ang Diyos, kahit hindi tapat ang mga Israelita sa Kanya, nanatili pa rin tapat. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Namatay ba sila lahat? Nabura ba sila ang lahi nila sa gitna ng disyerto? Hindi. Nakarating pa rin sila sa lupang ipinangako. Talagang ipinadama pa rin talaga ng Diyos na sila'y piniling bayan niya. No? Sa kabila ng kanilang kataksilan, katigasan ng ulo, nanatili pa rin tapat ang Diyos sa Kanya pangako. So the entire Old Testament can be seen as a grand promise leading to the coming of a powerful Savior as highlighted in the prophetic writings. So, ito nga, katulad ng nabanggit ko kanina, meron talagang pangako ang Diyos. Paulit-ulit yan na sinasabi sa Biblia. Pero paulit-ulit ding sinasabi sa Biblia na ang Diyos ay hindi lang nangako. Ang Diyos ay, ang pangako ay hindi napako. Ang pangako ng Diyos ay naging totoo, nangyari. Sapagkat walang bagay ang sinabi ng Diyos ang hindi nangyayari. Sabi nga, throughout the Bible, God makes numerous promises to His people. These promises serve as an anchors of hope in times of trouble. Yung mga Israelita, kapag nung nasa gitna sila ng disyerto at kapag sila ay nakakaranas na ng mga matitinding paghihirap, palagi nilang binabalikan kung ano yung pangako ng Diyos. At nabubuhayan sila. Nabibigyan sila ng pag-asa nung pangako ng Diyos sa kanila. So, halimbawa si Jeremiah, ito sa Old Testament din. Sabi doon, God declares, "For I know the plan I have for you,
declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. With greater assurance, direct na sinasabi ng Diyos, kung papakinggan natin, may plano talaga siya sa atin. Alam ng Diyos kung anong gagawin niya sa atin. At alam ng Diyos kung ano ang kahihinatnan ng paglalakbay natin. So this assurance of God's intention for good, even amidst challenges, provides profound sense of hope for all believers. Minsan dumadating din ako sa punto na talagang bilang isang tao, as individual, ang dami ring mga challenges. Dumadating din ako sa punto na talagang sasabihin ko sa sarili ko, pagod na ako, nahihirapan na ako, parang ayoko na. Pero babalik ako doon sa, may plano ang Diyos. At alam ko ang plano ng Diyos ay hindi matatapos na maghihirap lang ako. Sabi nga, sa bawat kamatayan may resurrection. Sa bawat paghihirap, mayroon sarap. Sa bawat pagkatalo, mayroong pagkapanalo. Sa bawat pagtatapos, ay mayroong pagsisimula. Nabibigyan tayo ng pag-asa ng salita ng Diyos na napakikinggan natin na sinasabing mayroong mabuting plano ang Diyos para sa atin. So, kung babalikan nga po natin yung story of redemption, di ba? Nagsimula yan doon sa nagkamali ang ating mga magulang na sina Eva at Adan. Ngayon ang tanong, pinabayaan pa tayo ng Diyos doon? Pinabayaan lang ba niya sina Eva at Adan sa ganung kalagayan na sila'y mamamatay, matatapos ang buhay sa kamatayan? Hindi. Kung itutuloy natin ang kwento na mababasa natin sa Biblia, nabibigyan tayo ng pag-asa na hindi na doon natapos ang buhay ng ating unang mga magulang na sina Eva at Adan. Sapagkat kung itutuloy natin ang pagbasa ng Biblia, gumawa na ang Diyos ng paraan upang sa ganung abang kalagayan ng kamatayan, tayo ay hanguin sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. So kumikilos ang Diyos. Yung pangako niya ay hindi lang sa salita. Throughout the history, dahan-dahan na unfold kung paano ang Diyos ay kumikilos sa konkretong karanasan at kasaysayan hanggang sa dumating na ang ating Panginoon Kristo ay nag-alay ng kanyang sarili ng buhay at muli siyang nabuhay upang ang pag-asa ay maging totoo sa bawat isang mananampalataya. Kaya nga magtatanong tayo, bakit kinailangan pa ni Jesus na pumunta doon sa kamatayan? Bakit kailangan pa siyang mamatay? Diyos naman siya. Pwede na naman niyang sa isang click, sabihin niya na hindi na kayo matatapos ang buhay sa kamatayan. Mabubuhay na kayo. Magtatamasa na kayo ng buhay na walang hanggan. Pero bakit kailangan niya na mamatay? So kung lalaliman pa natin yung layunin ng Diyos, ang Diyos, si Jesus, na nagkatawang tao, niyakap kahit ang kamatayan. Bakit? Kasi kinailangan niyang pumunta sa lugar kung nasaan ang mga namatay. Hindi para samahan lang sila at manatili lang doon sa lugar ng kamatayan. Pumunta siya sa lugar kung nasaan naroon ang mga namatay, upang lahat ng mga namatay sa kanyang muling pagkabuhay ay magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng liwanag. Upang tayo, sa ating pagtingin sa kanyang ginawa, ay makita natin na hindi na kamatayan ang magiging katapusan ng ating buhay, kundi ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. So in Romans 15:13, sabi doon, yung hope, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. Here, hope is linked to faith and the transformative work of the Holy Spirit. Kaya kung titingnan natin, itong pag-asa na ito na sinasabi ng Biblia sa atin, na binubuksang katotohanan ng Biblia sa atin, bagamat tayo ay nasa gitna
ng pagdurusa at ng kahirapan kasi ito nga po yung simbahang naglalakbay pa sa lupa, no? So, we cannot avoid suffering. No, habang tayo naglalakbay dito sa lupa, ay makakaranas talaga tayo ng mga paghihirap, ng pagsubok sa buhay. Pero anong sinasabi ng Biblia sa kahirapan? Ang kahirapan ay dumarating sa atin hindi lang para tayo mahirapan. It widens our perspective about life. Sabi nga po, the more na nagdurusa ang isang tao, the more na nabubuksan ang kanyang isipan para maunawaan niya ang ganda ng buhay. Kasi sa paghihirap, mayroon natututunan. Sa paghihirap, mayroong hinahasa, mayroong hinuhubog, mayroong pinalalago sa aspeto ng buhay ng isang tao. Sabi nga, sa kahirapan, pinapatatag tayo. At isa sa mga pinatatatag sa kahirapan, sa karanasan ng kahirapan, ay ang pananampalataya, tiwala at pag-asa na nagmumula sa ating Diyos. Kaya minsan, kung maghahanap tayo ng malalim na dahilan ng pag-iral natin at maghahanap tayo ng dahilan kung bakit tayo nagdurusa, makikita pa rin natin ang sagot sa Biblia. Makikita pa rin natin ang nais ng Diyos na magandang plano at mabuting plano para sa atin sa hinaharap. Ayan. So in Romans 5:3-5, sabi ni St. Paul, not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not put us to shame. So ibig sabihin, there is always another side of the coin. Sa paghihirap, hindi lang para tayo mahirapan, sa kahirapan, nararanasan natin na tayo'y lumalago, hinuhubog, pinalalakas, at binibigyan ng pag-asa. Kaya nga, minsan meron akong nakausap na isang kaibigan, alam ko na meron siyang pinagdaanan na matinding problema. Nung tinanong ko siya, kumusta ka? Alam niyo po ba ang naging sagot niya sa akin? Ito, sa awa ng Diyos, na itawid ko ang aking buhay. Yung kahirapan, bagamat nahirapan siya, pero ano ang nakita niyang katotohanan? Maliban doon sa kahirapan na meron na naranasan niya, ang isa sa nakita niyang katotohanan sa kanyang karanasan, totoo na may awa ang Diyos. Totoo na tapat ang Diyos. Totoo na hindi siya pinabayaan ng Diyos. At suli, dahil tapat ang Diyos sa kanya, dahil totoo ang awa ng Diyos sa kanya, naitawid niya ang kanyang buhay. At sa huli, kung makikita natin, itong eschatological hope, ito yung nagbubukas sa atin sa katotohanan na ang lahat ng mga nangyari dito ay isang paglalakbay lamang sa mundo na kung saan binibigyan tayo ng assurance na meron tayong Diyos na kasama sa ating paglalakbay. Kaya nga si Jesus ay, sabi nga po sa Biblia, kinikwento, meron tayong Diyos na nagkatawang tao. Mula dun sa hula ni Propeta Isaias na sinabi na isang dalagang babae ang maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at tatawagin tong Emmanuel. Nang kahulugan ng Emmanuel, ang Diyos ay sumasa atin, kasama natin. At si Jesus na rin mismo ang nagsabi at naghayag ng katotohanan, mababasa din natin yun sa Biblia, I will be with you until the end of time. Kasi nga siya yung Emmanuel, ang Diyos na kasama natin. So therefore, nabibigyan tayo ng pag-asa na wala palang karanasan ng buhay nating mga tao ang hindi natin kasama ang Diyos. Ngayon magtatanong tayo, bakit ba kailangan tayong samahan ng Diyos? Bakit kailangan tayo samahan ni Jesus?
May sagot si Jesus doon sa tanong na yon. Kasi ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan lamang niya. So therefore, kaya tayo sinasamahan ni Jesus sa buhay natin. Ayun ay para tayo ay dalhin pabalik sa Ama. Kasi yun yung plano ng Ama. At hindi nababago ang plano ng Ama. At iyon ay patuloy na tinutupad, ginagawa ng ating Panginoon Kristo. Sinasamahan niya tayo sa Kanya, sa ating paglalakbay sa ating buhay. Kung tayo'y makikinig lang sa Kanyang salita, kung tayo ay magiging bukas lang, para tayo ay mabigyan ng inspirasyon ng Kanyang salita, totoo nga na si Jesus ang magiging daan natin. Siya talaga yung katotohanan. Na kapag pinaniwalaan natin at sinunod natin, siya talaga ang panggagalingan ng buhay natin. Siya ang magiging daan upang tayo'y sumapit doon sa kabilang buhay. Sapagkat siya lang ang binigay na daan ng Ama upang tayo ay makabalik sa Kanya. Sino ba si Jesus? Hindi po ba ang hinahayag din sa ating Biblia na si Jesus ang salita ng Diyos na nagkatawang tao? Kaya kung ako tatanungin niyo, wala talaga tayong kawala. Hindi talaga tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi talaga tayo binibitawan ng Diyos. Ayan. So, bakit natin kailangan maunawaan ito? Tayo bilang mga manggagawa ng simbahan, bakit natin kailangan na maunawaan na ang mensahe, isa sa magandang mensahe ng Biblia, ay yung magkaroon tayo ng pag-asa. Yun ay dahil napakalaki ng hamon sa atin ngayon sa kasalukuyan. Alam niyo po ba, sa dami ng mga kultura na pwedeng maka-impluwensya sa karamihan, lalo na sa mga kabataan, ang isa sa mga binubura talaga ng kultura ng mundo ay yung mawalan ka ng pag-asa. Pagka nagkaroon ka ng depression, ang tinatanggal talaga sa iyo, pag-asa. Kapag ka ikaw ay nalulong na sa bisyo, nagkaroon ka na ng addiction, ang tatanggalin talaga sa iyo ay pag-asa. Ang daming mga impluwensya at kultura na unang-unang tinatanggal talaga ay pag-asa. Bakit? Kasi kapag nawalan ka na ng pag-asa, wala ka ng dahilan para mabuhay pa. Kapag nawalan ka na ng pag-asa, hindi mo na nakikita ang iyong halaga. Kapag nawalan ka na ng pag-asa, hindi mo na nakikita ang kabutihan ng Diyos. Ang kawalan ng pag-asa, kung ito'y aking ilalarawan, ay paglalagay ng tao sa kanyang sarili sa isang madilim na kahon. Walang nakikitang liwanag, walang nakikitang dahilan para mabuhay pa. Napakalaki ng hamon sa atin mga kapatid, sa pagpasok natin ngayon sa Jubilee Year, na ang tema, We are Pilgrims of Hope. Dapat buhay ang pag-asa natin. Ano nga bang indikasyon kung buhay ang pag-asa ng isang tao? Mahalaga ma-measure natin kung talagang buhay ang ating pag-asa. Ako para sa akin, ang isang indikasyon na buhay ang pag-asa ng isang tao ay yung kung nagagawa niyang gumawa siya ng tama. Gumawa siya ng mabuti. Kasi ang isang taong desperado, yung isang taong wala ng pag-asa, gagawin na lang yan kung ano yung gusto niyang gawin. Kahit magnakaw pa siya, kahit gumawa pa siya ng masama, wala na siyang pakialam.
Pero kung meron kang pag-asa, hindi ka gagawa ng masama. Tama? Hindi ka gagawa ng ikasisira ng buhay mo. Tama? Hindi ka magsasalita na makapananakit ng iyong kapwa. Tama? Kasi ang isang taong may pag-asa, nagagawa kung ano ang sinasabi ng salita. Kung ano ang sinasabi ng Biblia. Siguro para sa akin, yun yung isang measure na dapat nating bantayan sa ating sarili. Kasi inaasahan na ang role natin as church, role natin as church worker, ay tayo ay makapagbigay ng pag-asa sa ating kapwa. Alam niyo po, whether you like it or not, yung buhay po natin ay isang malinaw na mensahe. Kaya magandang tanungin natin ang sarili natin, parang ang Diyos may mensahe. Ang mensahe ng Diyos natatanggap natin mula sa Biblia, sa Kanyang salita. Tayo na nakikinig sa Kanyang salita, yung mensahe ay naipaparating din natin sa ating kapwa sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Sa ating salita, sa ating desisyon, sa ating choices. Lahat ng ginagawa natin ay isang malinaw na mensahe. Kaya magtanong tayo sa ating sarili, paano nga ba ako nabubuhay ngayon? Ano nga ba yung mga desisyon na ginagawa ko? Ano nga ba yung mga choices ko? Ayan. Kapag ka na-determine natin kung ano yung ginagawa natin, doon natin makikita kung tayo ba o yung mensahe ba ng buhay natin ay nakapagbibigay ng pag-asa sa ating kapwa. Kaya dapat nag-iingat din tayo sa ating mga ginagawa. Sabi ni Pope Francis, he emphasized that through sacred scripture, the Lord continues to speak to His church, guiding her in her mission to be an instrument of mercy and forgiveness. Ayun. Kaya yung buhay po natin, kung titingnan natin, yung mensahe ba ng buhay natin ay nakaugnay ba sa mensahe ng salita ng Diyos? O sabi nga po nila, kung merong isang salita para bigyan ng summary ang Bible, ang salitang daw ito ay love. Kasi nga God is love. Ngayon magtatanong tayo, yung mensahe ba ng buhay natin, ang inihahatid ba nitong mensahe sa kapwa ay pagmamahal? Kumusta ang relasyon mo sa iyong kapwa? Kumusta yung paraan ng pakikipag-usap mo? Ano ba yung mga salita na lumalabas sa bibig mo? Ano ba yung mindset mo? Paano ka ba sumusukat ng iyong kapwa? Kasi kung ang sukat mo, wala kang awa, hindi yan nanggagaling sa salita ng Diyos. Kung ang sukat mo sa iyong kapwa ay puro panghuhusga, hindi yan galing sa salita ng Diyos. Kaya napakalaki po talaga ng hamon sa atin, na dapat yung salitang ating napakikinggan ay dapat ay sumasalamin sa ating buhay. Yung mensahe na natanggap natin mula sa salita ng Diyos na nagbigay ng pag-asa sa atin, ay dapat sa buhay natin ay maging ganun din ang mensahe na matanggap ng ating kapwa sa atin. So, again, the Bible continues to inspire us, not only personal faith, but also collective action, as it has influenced literature, art, culture throughout the history. Hindi lang isang tao na individual ang hinuhubog ng salita ng Diyos. Sa kabuuan, ang mundo ay nais mapanibago ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Sapagkat makapangyarihan talaga ang salita ng Diyos. So by fostering a deeper understanding of the Scriptures, the Church can empower believers to share hope found in God's Word with others. Ayan. Kaya dapat kapag ka nagmi-meeting kayo, wag lang kayong mag-meeting na parang corporate. Minsan, napapansin ko sa mga meeting sa mga organization, puro mga pinag-uusapan, puro concern. Huwag niyong kakalimutan na sana sa bawat pagmi-meeting palagi
ay palaging dapat ang sentro ay salita ng Diyos. Makinig muna kayo ng salita ng Diyos. Kaya kailangan may bahagi ng meeting natin na babasahin natin ang Ebanghelyo. Tatahimik tayo pag ninilayan natin ng Ebanghelyo, magbahaginan tayo kung anong mensahe ng Ebanghelyo bago natin pag-usapan yung mga business meeting. Minsan masyado na tayo nagiging corporate-oriented sa mga meeting natin dito sa mga church organization. Tandaan po natin, dapat ang maging sentro ng buhay nating mga laiko o buhay ng mga church worker dito ay yung tayo ay magkaroon ng liwanag at inspirasyon sa salitang ating napapakinggan. So, mahalaga na ang salitang ating napakikinggan ay ating naisa sa buhay. Kasi kapag hindi natin ito nagawa, pagka hindi ito nagbunga sa ating mga gawa at sa ating buhay, para bang nagko-contribute tayo na ang salita na imbis na dapat ay mapakinggan, ay hindi napapakinggan. Sabi nga po dito, in contemporary society, the message of hope found in the Bible resonate deeply, especially during times of crisis or despair. The gospel is described as liberating force, fulfilling the hope of Israel, offering freedom from sin to despair. For Christians, Holy Scripture serve as an indispensable reference point of moral living, guiding individuals toward a life of purpose and fulfillment. Engaging with the Bible allows believers to draw strength from its teaching, helping them navigate the complexities of modern life with a hopeful heart. Ayon. In conclusion, ang hamon sa atin, isabuhay ang salitang ating napakikinggan. Meron ako nais ibigay na hamon para sa lahat. Alam niyo po, sa ministeryo ng ating Panginoon Kristo, kapag siya'y nagtuturo, meron siyang mga salita na sinasabi doon na ang may pandinig ay makinig. Natatandaan niyo po ba yun? May part na gano'n na sinasabi sa Ebanghelyo bilang bahagi ng turo ng Panginoon. Ang may pandinig ay makinig. Pero para sa akin, listening is different from hearing. When hearing, you only use your faculty of hearing, your ears. Kasi may tainga tayo, maliban na lamang kung may kapansanan ka talaga at bingi ka talaga, hindi mo talaga maririnig. Pero whether you like it or not, dahil meron kang tainga, meron kang bagay na naririnig. Katulad nito, di ba, may tainga ka, naririnig mo yung sinasabi ko. Ang tawag dyan, hearing. Pero when we speak of listening, it involves our freedom. Using our freedom, you choose who to hear and what to hear. Tapos bigla kong naalala yung sinabi ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Ibig sabihin, hinahamon tayo ni Jesus na gamitin natin ang ating kalayaan para piliin natin kung sino ang dapat nating pakinggan. Kung ninanais natin na mas maunawaan pa ang mensahe ng pag-asa, piliin natin kung sino ating pakikinggan. May kapangyarihan tayo na piliin kung sino ang ating pakikinggan. Tandaan po natin, ang kalayaan ang isa sa kapangyarihang kaloob sa atin ng Diyos. Pero sana matuto tayo sa karanasan ng ating unang mga magulang na sinasabi din sa Biblia na ang kalayaan ay dapat gamitin natin sa tamang paraan. Sometimes we have wrong connotations about freedom. Akala natin pagka freedom, you can do whatever you want. Alam niyo po ba na there is a limitations sa paggamit ng freedom? At ito yung isang mahalagang ating dapat na maunawaan. Ang freedom ay hindi totoo na dapat at na pwede mong piliin ang gusto mong piliin. Hindi totoo yun. Maling definition yun ng freedom. Ang freedom with limitation
Ibinigay yan sa atin ng Diyos upang una sa lahat ay piliin natin na gawin kung ano ang tama at mabuti. Hindi yan binigay ng Diyos sa atin para sirain ang buhay natin. Hindi yan binigay ng Diyos para piliin natin gumawa ng kasalanan at masisira ang buhay natin. Hindi yun. Magtatanong tayo, lahat ng bagay na nanggaling sa Diyos ay mabuti, di po ba? So therefore, kung ang freedom ay galing sa Diyos at bigay yan ng Diyos, maganda ang intensyon ng Diyos para sa atin. So therefore, binigay ng Diyos ang kalayaan natin, hindi para piliin mo na pakinggan ang bagay na makasisira sa iyong buhay. Ang kalayaan ay binigay yan ng Diyos para matuto kang piliin kung ano ang makapagdadala sa iyo sa buhay. Kung ano ang makapagdadala sa iyo sa kabutihan at hindi sa kasamaan. So, when we speak of God's Word, dahil ang salita ng Diyos ay ipinapahayag, parang communication, kailangan merong nakikinig. Kailangan pakikinggan siya. Kaya nga ang hamon ni Jesus sa Biblia, maririnig natin, ang may pandinig ay makinig. Reading between the lines, lahat tayo may freedom. Lahat kayo binigyan ng Diyos ng kalayaan. Meron kang pandinig. Piliin mo na ikaw ay makinig. At palagay ko, kapag tayo ay makikinig, palagay ko hindi na mauulit yung kwento ni Eva at Adan. Kapag tayo'y makikinig, parang pinili mo na rin mapunta sa tamang daan. Kapag ikaw ay makikinig, parang dinadala mo ang sarili mo sa katotohanan. Kapag ikaw ay makikinig, dinadala mo din ang sarili mo kung saan ka magkakaroon ng buhay. Kapag ikaw ay makikinig ng salita ng Diyos, dinadala mo ang sarili mo sa nais ng Diyos na kahinatnan ng iyong paglalakbay. At ano yun? Ang buhay na walang hanggan. Ayan. Sabi nga po, hanggat hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, hindi magiging buo ang pagkilala mo kay Jesus. Hanggat hindi mo binubuksan ang tainga mo para makinig sa salita ng Diyos, hindi magiging buo ang mensahe ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kaya sana po sa inyong pakikinig, sana ay ma-appreciate natin kung gaano makapangyarihan at makaimpluwensya ang salita ng Diyos sa buhay nating lahat. Ako naniniwala maliban doon sa mga sakramento na natatanggap natin bilang mga church worker, ang Eucharistia at ang pakikinig sa salita ng Diyos ay siyang patuloy na nakapagbibigay sa atin ng lakas para tayo ay patuloy pang makapaglingkod sa ating simbahan. So once again, thank you for listening. Bago po tayo magtapos ngayong gabi, pinlano po namin magkaroon ng konting question and answer portion sana. Lalo, marami tayong nadidig sa sinabi ni Father Romel, mga ideya, mga konsepto na maaring, siguro sa akin, may mga nagbigay ng liwanag doon sa mga ibang nangyayari sa buhay ko na dapat ganun pala. Baka may gusto kayong itanong, huwag po tayong mahiya. Normally, pag pinag-uusapan ng pagmamahal sa Diyos, di ba, kadalasan tinatanong, sabi ko kay Father, bakit yung sinasabi, why do bad things happen to good people? Madalas natin nadidinig yun, sa buhay natin. Kung mahal tayo ng Diyos at may pag-asa, pero bakit ganon? Bakit may mga trials pa rin? Marami na rin tayong nadinig.
So, isa yun sa mga pwede siguro nating liwanagin. No? Father, ano bang pwede lang madadagdag nyo sa sagot doon sa tanong mo yun? Kasi kung mahal tayo ng Diyos, bakit ang daming trials pa rin? Okay. Unang sagot, kasi we are still here in this world full of imperfections. Whether we like it or not, kahit gaano tayo kabuti, kahit nag-iingat tayo sa mga desisyon na ginagawa natin sa buhay, we cannot avoid na maapektuhan din tayo ng mga maling desisyon ng ibang tao. Diba? Meron tayong mga ganyang karanasan. Hindi naman natin gustong maghirap, pero dumating ang kahirapan sa atin kasi idinulot din yun ng ibang tao sa atin. Diba? Kasi nga, hindi natin kontrol kung paano gagawa ng desisyon yung ibang tao eh. Hindi natin maiiwasan yon. Minsan tayo din naman nagkukulang sa ating sarili, gumagawa din tayo ng desisyon ng mali. At yun din ang nagdadala sa atin sa kahirapan, sa pagdurusa. So, ang daming mga contributing factor kung bakit nangyayari ang kahirapan. Pero more or less malinaw na ang kahirapan ay dumarating sa buhay natin dahil bunga iyon ng mga maling desisyon ng tao. Bunga iyon ng kasalanan na ginawa. Pwedeng ikaw, pero pwede rin yung mga tao sa iyong paligid. Ngayon ang tanong, bakit kailangan natin maranasan yun? Dito ngayon papasok yung pangako ng Diyos. Hello, sandali lang. Hindi habang buhay kang magdurusa. Hindi ka habang buhay na maghihirap. Diba? Andito ako, sinasamahan kita. Kasi nga, He is the Emmanuel. At sa pagsama ng Diyos sa atin, doon papasok yung katotohanan na hindi naman talaga tayo pinabayaan ng Diyos. Sa ating pagbubukas ng ating pag-unawa, kung hindi lang tayo titingin sa kahirapan, marami tayong pwedeng makita sa mga pangyayari. Kahit sa gitna ng kahirapan, makikita mo may awa ang Diyos. Sa gitna ng kahirapan, makikita mo may grasya ang Diyos. Sa gitna ng kahirapan, makikita mo hinuhubog ka ng Diyos, pinalalago ka ng Diyos, pinalalakas ka ng Diyos, tapos makikita mo, meron palang iba pang kwento doon sa kahirapan. Hindi lang para magdusak at maghirap. Dahan-dahan ma-unfold yung another side ng story ng kahirapan. Doon mo makikita yung reality ng grace ng Diyos, yung grasya ng Diyos, yung biyaya ng Diyos. Doon mo makikita na kung paano ka hinuhubog at pinalalago ng Diyos. At doon mo makikita sa bawat karanasan pala ng buhay kahit kahirapan, may aral na iniiwan sa iyo. Di ba palaging ganun ang kwento? Papunta doon sa kung ano yung aral na nais ibigay sa iyo ng Diyos na matutunan mo sa buhay. Meron po bang gusto magtanong o maglinaw? Malinaw na ba sa inyo talaga ang mensahe sa atin ngayong gabi? Okay? O bago lang tayo mag-finally end, there are some points na sinabi si Father na siguro dapat gawin natin o kung nagagawa na, pag-igihin pa natin. Unang-una sinabi niya, pag nagbi-meeting tayo, yung mga ministries, hindi lang opening prayer. Madali yung Our Father yung Hail Mary, Glory be, di ba? Ako nga naisip ko, magsimula tayong may basahin tayong verse sa Bible na baka may mensahe sa atin. Gawin natin practice. Yon, isang punto yon. Kahit anong ministry or organization, maging habit yon. Ikalawa, sabi nga ni Father, dapat makinig tayo, di ba? Dapat kung ano yung madinig natin, nandun yung mensahe. So, ano ibig sabihin nito? Kailangan nagbabasa talaga tayo ng Bible. Kung uma-attend tayo ng misa, makinig tayo na maigi dun sa readings. Yung mga LCM, linawan ninyo yung pagbabasa ninyo. Okay? Para naiintindihan ng mga nakikinig.
Kasi mahirap na ho yung sound system natin kung hindi pa malinaw ang pagsalita nyo. No, mapapansin ninyo, at isa ako doon, pag may readings, nagbabasa ako sa aking cellphone. Kasi hindi ko maintindihan eh. Baliwala ang binabasa kung hindi mo naiintindihan. So lahat tayo may role, okay? At ikatlo, lagi kong ini-encourage, in fact, ito message ko rito. Alam nyo, na-pressure kami dito sa pag-hold nitong formation talk na to. Kasi nawalan kami ng enough time para magplano at mag-announce. So, na-announce lang namin ito simula last week. And nagpapanik na kami kasi nakakaya naman kay Father Romel, no? Na walang a-attend. No? At saka gusto ko sana magkaroon talaga ng interest lahat tayo bilang church worker na makinig sa salita ng Diyos. But I would like